Tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Lugar sa Maynila na binomba ni lockdown, pinatayan ng cellphone signal. Palpak na intelligence ng PNP, NBI at AFP, sinisi sa malagim na pagsabog sa Quiapo. Mahigit 1,000 yumaong veterano patuloy na tumatanggap ng buwanang pensyon. Sa trending news, dahil abala sa pakikipag-usap sa cellphone, lalaki muntik nang masagasaan. Sasakyan ikinadena matapos iparada sa no parking zone. Sa good news, ilang mga isla sa Pinas muling itinanghal na pinakamagagandang isla sa mundo. Sa laman news, ano ang mga sablay na pahayag ng mga senador na tumatak sa publiko? Sa news coverage, kakaibang reading glasses na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Tanzania, nahulog sa bangin, 36 na katao, patay. Sa Game Now, Kevin Durant sinagip ang Warriors sa Game 3. At sa balitang showbiz, Vina Morales nakipaghiwalay na sa kanyang nobyong Frances. At Ann Curtis napasama sa pinakamagagandang babae sa buong mundo. Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan. Narito ang detalye ng ating mga balita. Para sa mga cellphone addict dyan, sa pagtawid sa kahit saan mang lansangan, laging isaisip ang inyong kaligtasan at laging tandaan na tumawid lamang sa tamang tawiran upang makaiwas sa anumang aksidente. Kaya naman huwag gagayahin po ang lalaking ito na dahil sa abala sa kanyang cellphone, ayan tuloy, muntik nang masagasaan. Panoorin ang ating trending video. Halos ilang pulgada na lang ay kapwa titilapon ang lalaking ito at ang rider na kasalubong nito sa isang highway. Makikita sa video na kuha mismo ng naturang rider na maluwag ang highway na binabaybay nito nang biglang mapabusina dahil sa isang pedestrian ang kanyang makakasalubong. Hindi tumigil sa pagbusina ang rider dahil tila hindi narinig ng lalaki na mayroong paparating na motorsiklo sa kanyang direksyon. Ilang saglit pa, makikita na halos ilang pulgada na lang ay masasagasaan na ang naturang lalaki na halos huli na nang nakareact sa dumaraang motorsiklo. Samantala, makikita rin sa video na abala pala sa pakikipag-usap sa cellphone ang lalaki kaya't hindi nito narinig ang busina ng motorsiklo. At malinaw ring makikita na walang pedestrian lane sa lugar na tinatawiran ng naturang lalaki.
Para sa MBC Network News, RH44, Vien Declas, naglilingkod sa pagbabalita. Para naman sa may mga kotse dyan, kung kayo man ay may sasakyan, dapat ay maging responsable at hindi inaangkin ang daan na para bang dapat ay sa lahat. Motorista man o pedestrian, huwag tutulad sa sasakyang tampok sa ating trending and viral news na ikinadena dahil sa irresponsableng pagpapark. Narito ang detalye ng trending news na yan. Hindi magalaw ang sasakyang ito dahil sa kadenang ikinabit na nakakapit pa sa posting katabi nito. Ito ang sinapit ng sasakyang ito na may plakang AAQ-2209 matapos kadenahan ng isa umanong sikyo sa establishmentong hinarangan ng naturang sasakyan. Gayunpaman, tanging pagkadena lamang sa gulong ng naturang sasakyan ang inabot nito. Samantala, hati naman ang reaksyon ng mga netizen tungkol sa pangyayari kung saan ang iba ay nagsabing kulang pa ang ginawa ng sikyo sa naturang sasakyan. Habang ang iba naman ay nagpahayag na sana'y humingi na lamang ng tulong sa mga otoridad ng sikyo sa halip na ikadena ito na maaring magdulot pa ng posibleng disgrasya sa oras na hindi mapansin ng driver ang kadenang nakakabit sa gulong ng sasakyan nito. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Declas, naglilingkod sa pagbabalita. Alamin naman natin ang update sa kambal na pagsabog dyan sa Quiapo, Maynila. Binomba at nilockdown ang lugar sa Quiapo, Maynila kung saan 2 katao ang nasawi. Kung ano ang posibleng motibo sa pagpapasabog, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Mahigit 24 na oras isinara o ni-lockdown ang kalye at katabing lugar na binomba sa Quiapo, Maynila na ikinamatay ng 2 katao at ikinasugat ng 6 na iba pa noong Sabado ng gabi. Kabilang sa sugatan sina Chief Inspector Eliza Arturo ng MPD Crime Lab at PO2 Aldrin Resos ng MPD Explosive and Ordnance Division. Nangyari ang unang pagsabog dakong alas 5:45 na ikinamatay ng 2 katao at sinundan ito ng isa pang pagsabog sa hindi kalayuang lugar dakong alas 8:30 kung kailan nasa area ng Norzagaray at Globo de Oro Street sina PNP NCRPO Director Oscar Albayalde at MPD Director Chief Superintendent Joel Coronel. Ayon kay SPO2 Jonathan Bautista, investigador ng MPD sa kaso, away Muslim ang tinututukan nila sa twin blast sa Quiapo at target ng bomba ang isang attorney na Sir Abinal, District Officer ng BIR at leader ng Muslim Shiites. Ang package na sumabog umano ay idinliver ng Grab driver na si Mark Anthony Torres, isa sa namatay para kay Attorney Abinal. Sinabi naman ni Attorney Abinal sa mga investigador na ilang beses na siyang tumatanggap ng death threats at nagbanggit siya ng 3 dahilan kung bakit siya target itumba. Una, posibleng may kinalaman sa trabaho niya bilang BIR Regional Director. Pangalawa, ang alitan ng Muslim Shiites at Sunnis. At ikatlo ay ang kinalaman sa eviction notice sa kanyang tanggapan sa Quiapo, Maynila. 2 araw nang hindi makatawag at makapag-text ang mga subscriber ng Globe Telecom sa Quiapo, Maynila at mga kalapit na lugar. Matapos tugunin ng Globe Telecom ang utos ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang 48 oras na mobile services nito sa nasabing lugar. Inalis na ang lockdown sa Norzagaray at Globo de Oro Street at mga kalapit na kalye at maaari nang dumaan sa mga kalsadang ito pero ayaw pa ring magbukas ang ilang negosyo at shops dito. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kaugnay pa rin sa naganap na pagsabog dyan sa Quiapo, Maynila, sinisi ang palpak umanong intelligence ng PNP, NBI at AFP sa malagim na pagsabog dyan sa Quiapo, Maynila.
kung bakit tinawag na palpak ang intelligence ng mga kawani ng pamahalaan. Alamin natin mula sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Nagkaroon ng failure of intelligence kaya nakalusot ang magkasunod na pagsabog sa Quiapo, Maynila na 2 ang namatay at 6 ang sugatan noong Sabado. Ganito nilarawan ni Senate President Coco Pimentel ang 2 magkasunod na pagsabog sa mataong lugar sa Quiapo, Maynila. Hiningi ni Pimentel ang paliwanag ng intelligence community ng PNP, NBI at AFP sa hindi natunugan na insidente gayong nagkaroon ng katulad na pagsabog noong gabi ng April 28, bispiras ng ASEAN Summit. Giit ni Pimentel, malaking pondo ang nakalaan sa intelligence agencies kaya nakalulungkot na hindi naagapan ang impormasyon na may mangyayaring pagsabog. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng report kaugnay sa pagbura o pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maagang ipinahiwatig ng mga kakampi ng administrasyon sa Kamara. Ibabalitan sa atin ng RH14, Left Narciso Abenales. Walang aasahang pasabog sa impeachment complaint na inihain ni Magdalo Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte. Ngayon pa lamang, sinabi na ni Deputy Speaker at Batangas Congressman Raneo Abu na mababasura ang reklamo dahil sa kawalan ng basihan at pagiging divisive. Ayon kay Abu, hindi susugal ang mga kaalyado ng administrasyon sa Kamara para patalsikin ang napakapopular na presidente. Nauna nang sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na ire-refer na sa Justice Committee ngayong linggo ang impeachment complaint, senyales ng pagsisimula ng proseso. Tinaya naman ng chairman ng komite na si Oriental Mindoro Congressman Ray Umali na hindi magtatagal ang pagdinig dito dahil tiyak na mababasura lang ang reklamo. Bagamat ayaw daw niyang pangunahan ang magiging aksyon ng mga miyembro ng komite, hindi naman maitatanggi na solido ang suporta sa Pangulo ng supermajority. Yan ang DCRH Newslet, Narciso Abenales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para naman sa mga kaanak ng mga pensyonado na sumakabilang buhay na. Nakakalungkot pong balita dahil mga yumaong veterano ay kasama pa rin sa listahan ng mga tumatanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan. Kung ilan sa mga ito ay patay na po. At kung bakit sila at hindi ang kanilang mga kaanak ang tumatanggap kahit patay na ang mga ito, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Aabot sa may 1,735 o 1,735 na yumaong veterano ang patuloy na binabayaran ng buwanang pensyon. Ito ang natuklasan ng Commission on Audit. Ayon sa COA, mahigit 54 na milyong piso ang nirelease ng Philippine Veterans Affairs Office para sa dead pensioners noong 2015 at 2016. Ipinahayag ng COA na nangyari ang problema dahil sa mahinang monitoring at update sa records ng mga pensyonado ng Philippine Veterans Affairs Office. Nabunyag ang pagtanggap ng pensyon ng mga patay na veterano kahit nagpatupad ng Enhanced Validation Program ang opisina noong July 2015. Layunin ng hakbang na masiguro na ang pensyon ay mapupunta sa mga lehitimong veterano o sa kanilang beneficiaries. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. Benham Rice Exploration, ikinasa ng BFAR at DA. Alamin natin ang report na yan mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Yes, Ben, 5 araw o 5 oras bago marating ng team ang Benham Rice ay mistulang ni-welcome. Welcome tayo ng magandang pagkakataon para sa isasagawang inspeksyon ng kalihim ng kagawaran ng Department of Agriculture Secretary Manny Peñol kasama ang BFAR, Red, yung Coast Guard, Philippine Navy at pulutong ng mga media organisasyon na galing pa sa iba't ibang bansa. Sinalubong tayo ng sunrise at sa likurang bahagi naman ay ang malaking rainbow na nagbabantay o mistulang binabantayan ang aming paglalakbay. Ang misyong iyon ay ng pamahalang Rodrigo Duterte ay upang tiyakin na walang makapag-angkin ng Benham Rice. Kasakop naman ng Pilipinas na
sinasakop ng mga banyagang mangisda tulad ng Taiwanese at China ang namamayagpag sa pangisda at itinataboy umano ang ating mga kababayang mangisda sa sariling pag-ari ng laot ng punong-puno ng yaman ng dagat. Nang aming marating ang Benham Rice ay naglagay ang BIFAR ng paway na magsisilbi namang bahayan ng isang tuna upang dito at babantayan naman ang ating pwersa para hindi na umano dadayuhin ng mga banyaga. Ilang membro ng diving team ng BIFAR ang sumisid sa mababaw na lugar upang malaman kung ang pinakamababaw na siyang plano nga tayo naman ng landing area ng mga mangingisda sa lugar ay tatayuan ng instruktor ang pwedeng lagyan ng paggawa ng yellow o ice. Nang sa ganun umano ay kahit ilang araw manatili ang mangingisda sa lugar ay pwedeng tatagal. Sa pagbisita ng DA ay tiniyak ni Secretary Manny Piñol nababantayan na ang laot na pagmamayari umano ng Pilipinas. Ang pinakamalaking barko ng BIFAR ay aming sinakyan ng team ay gwardyado ng 2 Navy at barkong pagdigma naman ng Philippine Coast Guard. Alas 4 ng hapon ay pinangunahan ni Secretary Manny Piñol ang paghulog ng 4 na drum na gawa sa simento bilang pampabigat sa paway na magsisilbing itlogan ng isda na pagkain naman ng yellowfin, tuna na sa mahabang panahon. Kasabay ng paghulog ng paway, tinayo ang flag ng Pilipinas sa Benham Rice kung saan ay naglagay ng paway bilang simbolo ng katatagan ng Pilipinas sa panatili ng seguridad ng karagatan at papatunay na ito'y napupunta naman ng pamahalaan ng BIFAR. Linggo ng hapon ay malaya at ligtas ang team na pumunta sa Benham Rice na may layong 200 miles mula naman sa bahagi naman ng Infanta, Quezon. Ang Benham Rice ay may 30 milyong lawak na sa kabuuan ay 25 bilyon sa kabasakop naman na nakapaikot sa West Philippine Sea at may layong 200 miles mula sa Infanta, Quezon. At ang pinakamaganda ay hindi makalimutan ng pagdalaw sa Benham Rice ay ang sinakyan naming barko na sinabayan tayo ng bata-batalyon dami ng isang dolphin sa paglabas mula sa Benham Rice hanggang sa pagitan naman ng Infanta, Quezon. Alas 11 ng umaga, araw ng linggo, Mayo 7, ay nakarating ng team sa Pulillo Island na matagumpay at naisakatuparan ang misyon ng BIFAR at ng pamahalaan. Kasama na rito ang DSRS team. Yan ating update mula sa Benham Rice. Yan ang DSRS News 23. Edwin Duque naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat nagbabalita ng Live sa RH23, Edwin Duque. Samantala, Para naman po sa mga biktima ng martial law, simula ngayong araw ay tatanggap na ang mga martial law victim ng bayad pinsala. Kung magkano ang kanilang matatanggap, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Magandang balita sa mga biktima ng mga kalupitan ng martial law noong panahon ni Marcos. Inanunsyo ng Human Rights Victims Claims Board na simula ngayong araw mag-uumpisa ang paunang bayad pinsala para sa mga claimants sa Metro Manila. Ang impormasyon ay mula kay Lina Sarmiento, chairperson ng nabanggit na lupon. Ayon sa opisyal, ang mga tatanggap ng partial compensation ay ang mga biktima ng martial law na kasama sa inisyal na talaan ng mga tatanggap ng reparation sa gobyerno. Sinabi ni Sarmiento na uunahin munang bayaran ang mga biktima mula sa NCR bago isunod ang mga nasa mga probinsya. Ang partial compensation ay tatanggapin sa pamamagitan ng cash cards ng Land Bank of the Philippines. Batay sa computations, ang bayad para sa mga human rights victims ay nagkakahalaga ng mula 25,000 hanggang 250,000 pesos. Depende sa point system na kumakatawan sa tindi ng inabot nilang kalupitan noong martial law. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Mula sa isang good news, isa na namang good news para sa mga motorista. Magkakaroon na naman ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Kung magkano ang matitipid ng mga motorista, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Eduba.
May nakaamba na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ni Energy USEC Felix Fuentabella, naglalaro sa 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro ang pwedeng ibaba ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Paliwanag ni Fuentabella, ang rollback ay bunga ng oversupply. Kung sakali, ito ang ikalawang linggong magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Bumaba noong Martes ang presyo ng gasolina ng 20 centavos kada litro, 30 centavos sa diesel at 40 centavos naman sa kerosene. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Para naman sa mga fans ng tinuguriang Asia's Premier Diva, si Vina Morales daw ay nakipaghiwalay na sa kanyang nobyong Frances. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH43, Rocky. Matapos ibaba ang pagkatao at sampahan ng kaso ni Avi Siwa dahil sa pagtatanggol sa kanyang boyfriend na si Mark Lambert, tuluyan na nakipaghiwalay si Vina Morales sa kanyang boyfriend na Frances. Ayon kay Vina, nagdesisyon siyang tapusin na ang relasyon kay Mark dahil mahirap umano ang long-distance relationship dahil nakabase sa Geneva, Switzerland ang kanyang boyfriend habang siya naman ay nasa Pilipinas. Sinabi pa ng aktres na pareho silang hindi pa handang magsama sa iisang bubong dahil may kanya-kanya pa silang obligasyon sa buhay. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ikaw ba ay naghahanap ng mapupuntahang lugar ngayong bakasyon dito sa Pilipinas? Muling napansin ang kagandahan ng ating bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa, kundi 4 ang mga islang tinanghal na pinakamagaganda at friendliest kumpara sa iba pang mga isla sa buong mundo. Ano-ano ang mga ito? Alamin natin sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Nadumina ng Pilipinas ang top 4 spots sa 2016 list of the world's friendliest islands sa buong mundo. Base sa survey na inilabas ng New York-based magazine na Travel Plus Leisure, nangunguna ang Palawan sa tinagurian nilang friendliest islands. Bukod sa Palawan, nakuha naman ang Cebu ang ikalawang pwesto, pangatlo ang mga isla sa Luzon at ika-4 ang Boracay Island. Isinagawa ang survey mula noong November 2, 2015 hanggang February 29, 2016. Nagustuhan umano ng mga turista ang ugaling palakaibigan ng mga Pilipino, likas na pagiging magalang, mabait, matulungin at marunong magsalita ng Ingles. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ikaw ba ay laging updated sa mga nangyayari sa Senado? Naiinis ba kayo sa ilang pahayag ng mga senador? Alam nyo ba kung ano-ano pa ang mga sablay na pahayag sa Senado na gumagawa ng ingay o gumawa ng ingay sa buong bansa? Sabay-sabay nating alamin yan mula sa Alamban News Report ni RH49, Rita Salonga. Gumawa ng malaking alingas-ngas ang kontrobersyal na komento ni Senate Majority Leader Tito Soto kay Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo noong nakaraang linggo sa kalagitnaan ng confirmation hearing ng kalihim sa Commission on Appointments. Inusisa kasi ng senador ang personal na buhay ng kalihim. May 2 anak na babae si Taguiwalo at tumatayo itong solo parent. Ayon kay Soto, kung gamit ang salitang kalye, ang tawag dito ay naano lang. Hindi ito pinatulan ni Taguiwalo imbes ay sinabi nito sa senador na nagtuturo daw siya ng women's studies para imulat ang mga tao na dapat respetuhin ang lahat ng klase ng pamilya. Umani ng katakot-takot na pambabara si Soto dahil sa naging pahayag nito. Marami ang na-disappoint sa senador dahil unbecoming of a senator daw ang pagtrato nito sa kalihim at ang naging pananaw nito sa mga taong tumatayo bilang solo parent.
Kaagad namang nag-apologize si Soto at sinabi nitong hindi lang siguro na gets ng ibang tao ang joke niya. Sa history ng Senado, nakailang beses na bang sumblay ang ilan sa ating mga senador sa kanilang mga naging pahayag. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga laging nakakawala ng kanilang mga salamin sa mata. Naimbento na ang isang klase ng reading glasses na magaan at pwedeng dalhin at isuot kahit saan. Kung ano ito at ano ang kaibahan sa ibang reading glasses, alamin natin mula sa report na ito. Never go out without your reading glasses again dahil narito na ang pinakabagong imbensyon para sa mga malalabo ang mata o gusto lamang pumorma. Ito ang pinakabagong eyeglasses na Hypnotics. Isang lightweight na eyeglasses that you can stick anywhere. Ang Hypnotics ang itinuturing na thinnest, lightest, and most durable reading glasses in the world. Ito rin ang eyeglasses that is always with you dahil i-attach mo lamang ang universal pod case sa likod ng iyong phone case, e-reader, tablet, laptop o slide mo lang sa iyong wallet, purse o makeup kit at presto! Dala-dala mo na ito kahit saan ka man pumunta. Ito rin ang pinakamatibay na reading glasses dahil kayang bali-baliin ang resilient bridge nito nang hindi tuluyang nasisira. Ito'y dahil naimbento ng Hypnotics ang Flex Grip Technology kung kaya't kahit anong bali ang gawin mo, hindi ito masisira. Ang Hypnotics ay may kasamang universal pod case with non-residue adhesive na kayang mag-stick sa iyong phone o kahit saang hard flat surface. Ang shatterproof lenses nito ay gawa ng thermo-injection at hinulma sa optical grade polycarbonate, kung kaya't napakagaan nito at napakanipis na kasing nipis ng isang credit card. At yan ang ating Newscovery, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Nasa 36 na katao ang nasawi kabilang ang 33 mga bata nang mahulog sa bangin ng isang school bus sa Tanzania. Naganap ang fatal crash sa Arusha sa Northern Karatu District malapit sa Ngorongoro Conservation Area. Ayon sa report, accident-prone area ang pinangyarihan ng trahedya at nakadagdag pa umano ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung may human error sa insidente. Samantala, nahalal na bilang bagong Pangulo ng France si Emmanuel Macron. Nakuha niya ang panalo na 65.5% na boto kumpara sa katunggali na si Marine Le Pen na meron lamang 34.5%. Ang 39 years old na Centre Party candidate ay magiging pinakabatang pangulo sa France. Itinuring din ito bilang kauna-unahang pangulo sa labas ng traditional main parties mula sa Modern Republics Foundation noong 1958. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nakuha ng Utah Jazz ang kanilang unang lead sa buong series laban sa Golden State Warriors at pinahirapan nilang todo ang defending Western Conference champions, pero nanaig pa rin ang Warriors matapos ipakita ni Kevin Durant kung bakit siya naging MVP dati. Maganda ang pinakita ng Utah Jazz sa Game 3 sa kanilang semifinal series laban sa Warriors kung saan 29 points ang inambag ni Gordon Hayward habang 21 naman ang nagmula kay Rudy Gobert. Nagawa rin nilang i-contain ang shooters ng Warriors para makuha ang 50-49 halftime lead. Pero nanumbalik ang killer instinct ng dalawang MVP ng Golden State Warriors at nag-explode si Kevin Durant para sa 39 points habang si Steph Curry naman ay nagbigay ng 23 points. Dahil dito nagawang makuha ng Warriors ang lead mula sa Jazz sa second half sa kabila ng masamang laro mula kay Klay Thompson at Draymond Green. Sa fourth quarter naman naubusan ng firepower ang Utah Jazz at lalong pinalaki ni Kevin Durant ang lamang ng Warriors para makuha ang 102-91 na panalo at ang 3-0 series lead.
At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Pasok si Ann Curtis sa listahan ng top 30 most beautiful women of 2017. Ang nasabing survey ay ginawa ng isang Hollywood-based social magazine na BuzzNet kung saan 7 milyong voters ang nag-participate dito. Naluklok sa ika-26 na pwesto si Ann kung saan kabilang din sa listahan sina Naomi Campbell, Oprah Winfrey, Michelle Obama, G. Hadid, Emma Watson, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Dakota Johnson at Beyonce. Samantala, isang wow, thank you at maraming salamat naman ang nasabi ni Ann matapos na makarating sa kanya ang nasabing balita. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para naman sa lagay ng ating panahon, mainit at maaliwalas na araw ang bumungad sa ating umaga. Mananatili kaya ito sa buong maghapon ngayong Manic Monday? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Dionio, straight from Panahon TV. Magandang araw Pilipinas, back to work Monday na naman at para sa mga paalis pa lamang ng bahay papasok sa kani-kanilang trabaho, alamin natin yung magiging lagay ng panahon batay sa forecast ng Pag-asa. Easterlies o warm and humid air mula sa dagat Pasipiko ang umiiral sa Luzon. Ang dulot nito, pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at iba pang panig ng rehiyon. Ang air temperature sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius, maging sa Olongapo. Mas mainit naman sa Tuguegarao kung saan 36 degrees Celsius ang inaasahan. Good weather condition din sa Visayas, kabilang ang Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu. Paghandaan lamang ang mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Ang Katimugang Mindanao naman apektado ng trough o extension ng isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May hina hanggang katamtamang ulan ang dulot nito sa Davao Region at Soc-Sargen, pero maaliwalas naman sa iba pang panig. Sa kabila ng mga pag-ulan sa hapon at gabi, mainit na panahon pa rin ang umiiral. Kaya naman narito ang heat index forecast ng Pag-asa. Pinakamainit sa Tuguegarao kung saan naabot sa 40.2 degrees Celsius ang temperatura. Labis na pag-iingat ang kailangan dahil maaring mauwi sa sunstroke, heat cramps at heat exhaustion ang ganitong init ng panahon. Sa Metro Manila, maalinsangan din sa maghapon. 39.4 degrees Celsius ang heat index habang hindi rin nalalayo ang sa Olongapo. Sa Metro Cebu naman, 38.9 degrees Celsius ang inaasahan, kaya naman stay hydrated throughout the day. Parehong 38.7 degrees Celsius naman ang init na mararamdaman sa Puerto Princesa at sa Lawag City. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ako po si Desiree Jonyo para sa Panahon TV. Magandang umaga, back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Maraming salamat, Desiree. At sumayin niyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako si Vian Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.